To guys, magpipreon tayo ngayon. Kia Sportage Model 2023. Ganyan, dapat nakalagay yung hose nyo. Maayos yung pagkatakbo niya papunta doon, pagkatap. Hindi yung kulubot-kulubot yung hose. Yung blue, low pressure. Yung red, yung high pressure. Tapos, yung gas pala nito, yan. Bago tayo mag-start, kailangan tingnan muna natin kung naka-close na. Yung close kasi, yan yung open niya. Para pumasok doon yung preon saka yung langis. Nilagay lang natin dyan na preon, panibago 500, yung langis ni 7. Yan guys, mag-i-start na yan. I-start ko na yan guys, yan. Ang uunahin pala dyan, yung recover. Pagkatapos ng recover na yan, vacuum, tapos saka na yung proceed. Ibig sabihin ng recover, kukunin yung mga lumang langis, lumang preon sa loob. Tapos yung vacuum, parang lilinisin na ng machine, pero di ko alam kung naglilinis ba o hindi. Pero American AC to. American AC machine. Tsaka yung, yan, kailangan daw i-proceed na doon sa vacuum. Kasi wala na siyang hihigupin, wala siyang kukunin na luma. Yung vacuum na yan, 5 minutes yan, naka-automatic na. Ito yung buong sasakyan niya, Kia Sportage Model 2023. Tapos nun, baka madumi yung cabin filter niya, kailangan natin buksan. I-check natin para maalok si customer. Yung cabin niya, F200 pala yan. F2000 pala. Yung preon guys, yung pressure niyan, nilagay ko sa SUV 148.99. Pumunta na ako ngayon sa cabin para alokin yung customer. Kaso, ang dami kong nahanap na paraan. Salpakan ko na sana ng Toyota YGG D5 YGG, oo tama, 25 para mas makamura. Ayaw, na mahalan pa rin yung customer. Sasalpakan ko rin sana ng Mighty, ganun pa rin. Ako kasi kung ano magkasya doon sa cabin, yun isasalpak ko. Kaso ang gusto ng customer 100 pesos, wala akong maibigay na ganun. Yan, bumalik ako para i-check. Ang pag-iisip, kailangan hindi mo iwanan para i-check. Kailangan mabantayan mo rin. Tulad nun, pumasok na yung nilagay ko na oil, 7 grams. Tapos, pumasok na rin yung 5 grams na bagong preon. Yan, bago natin pindutin okay dyan, kailangan papasukin natin si customer dun sa sasakyan niya. Ipa-turn on natin yung sasakyan niya. Tsaka yung preon, kailangan naka-turn on para malaman kung lumamig ba o hindi. Yan, start na yan. Tapos, kailangan magbansin yung customer. Generator apakan niya na number 2 lang. Number 2, kaya 2.5. Naka-maintain yung generator. Tsaka yung makina niya, pangit na pala yung tunog ng makina niya. Sinabi ko na rin sa kanya, kailangan niya pa-check sa mechanic kasi pangit na yung parang basag na yung tunog. Kasi yung reading ng high pressure niya, pangit pa rin. Pero yung reading ng low pressure niya, okay pa rin. Yan, bago natin i-start, para matapos na, kailangan muna natin ulit ang buksan. Bubuksan natin dito sa labas, pero pagdating doon sa loob, nakasarado siya, nakalock. Para bababa na yung pressure ulit. Patapos na pala yung pag-i-AC na yan. Pero dapat sabihin nyo sa customer, 15 minutes. Kasama na lahat. Kasama na yung pag-encode mo sa system. Kasi dyan yung oras 15 minutes, minsan nga 12 minutes lang tapos na. Pero, habang nagpo-proceed to finish yung AC natin, kailangan na natin siya singilin. Kasi sinabi man natin sa kanya no warranty, singilin mo na agad. Kahit naglogo pa yung preon, kailangan gampanan mo yung pagiging no warranty. Saka i-input mo rin sa system kung ilan yung nakuha mong na-recovery mo lahat. Tsaka ilan yung nilagay mong gas, tsaka kung ilan yung high pressure, low pressure. Bago ka rin mag-gas, kailangan mo muna i-check kung okay ba yung preon o okay ba yung reading niya. Para masabi mo na may warranty o wala. Tsaka ipaunawa mo rin sa customer na maayos na wala akong warranty talaga. Yan, tapos na guys. Tanggalin ko na yung high pressure tsaka low pressure na hose para takpan ulit. Kasi tapos na siya nagbayad, kaya isasarado na natin.
Tsaka dyan, wag na kayo magbigay ng ng rate number 10 na yan pag sa AC. Kasi alanganin yan, pag nawala, baka ireklamo ka pa. Kaya pag alis ng customer, salamalaikum ka na, magpasalamat ka. Saka kailangan bago siya umalis, nakangiti para safety, walang reklamo. Bago mo rin patayin yung AC machine, kailangan mo muna patayin doon sa switch off niya bago mo bunutin para hindi masira yung machine. Tapos, double check mo yung MADA kung approve yung bayad para pwede mo pang habulin ulit. Approve. Kadalawang check kasi ako pag ako nag-check, dalawang check. Saka natin siya invoice ulit ngayon sa system. Tapos, i-comment mo na rin dyan. Huwag nyo pala kalimutan i-comment sa AC machine ha. Kasi may comment doon, plate number, pangalan, kumpleto. Tapos, pagdating naman dito sa system, i-comment nyo ulit. AC no warranty. Customer accept. Ganun lang nilagay ko. In-accept ng customer, pumayag siya kahit walang warranty. Pinag-usapan namin bago kami nag-start. Ganun lang di sa Petromin. Sa Petromin, kalaban mo dito, medyo stress ka sa customer. Minsan nanggigil-gil. Hindi ka masyado pagod, stress lang. At saka lungkot. Yan, wala kami kasing customer, kaya AC niyan titirahin na. MADA yan guys, isipin mo mahal ang presyo nan 100, kaya ilagay mo na sa 150. Kumbaga pera sa Pinas nasa mahigit 2,000 na. Magpa-pre-yun pa lang. Kaya sayang din yung cabin filter kasi ang mahal talaga. Gusto niya 100 lang, wala akong maibigay. Thank you.